So ito mga ka-YouTuber, ito yung continuation nating pag-check kanina ng compressor. Ito naman ang ating gagawin na yung pagkakabit at pagpapalit at saka ang pagkakarga ng preyon. So manood po tayo at konting idea at tutorial kung paano po. Siyempre kailangan natin maghinang. So ayan, tatlong linya itong kailangan nating hinangan na ito. Ang isa yung kanyang papunta sa evaporator na tinatawag na discharge, at saka yung kanyang suction na galing naman sa pinaka-evaporator niya, at saka itong ating access valve. So yan, nakikabit na natin lahat to. Yan. Hindi ko na lang masyadong pinatagal ang pagpapakita ng pagpapahinang, pero sadyang hinanangan naman natin at kita nyo naman kanina sa umpisa pa lang. So yan, natin yung kanyang ating chinek na compressor. Ito ang ating ilalagay na naman natin to ngayon dito sa loob. Yan, at pagkalagay natin sa loob ay bali luluwagan natin na konti itong ating ilalagay natin ng lock, itong ating access valve, yung kanyang pinaka pito, yung lock. Pero luluwagan natin para sa pagbabakyum at paglilinis at pag-aalis ng normal na hangin sa loob ng ating compressor na pumasok. So yan, at nilalagay na natin ang kulay blue. Ang proper color niya ay kulay blue. At pagkatapos ilalagay natin to sa low side. At pagkalagay natin sa low side yan, ikinabit naman natin yung kulay yellow niya doon sa pinaka sanction DIY motor natin. Yan nga palang nakikita nyo, may dalawang tangking puti. Yan ay DIY natin na ginawang sanction ng panlinis at saka discharge ng pwede ring pangkarga para ma-check natin ang hangin sa loob at pang check na rin kung may leak. So yan ang aking ginawang multipurpose na machine. Nakalbalag na rin ito sa akin. At so yan, at makikita natin na kapag nung ating ipinaandar na, ay makikita nyo na humigop na ang kanyang low side. Indikasyon na talagang nililinis niya na ang loob at inaalis niya yung normal na hangin na pumasok sa loob ng kanyang compressor. At so yan at atin ang isasaksak ito. Ayan. At tinagalan natin ang saksak at hindi patatagalin natin mga 15 minutes o kung maaari ay mga 20 minutes para masigurado natin kung hindi babalik siya. At pag hindi bumalik yan, ibig sabihin ay walang butas tong ating pakakapaghinang at ayos na ayos. So pagka 20 minutes at hindi siya bumalik, hindi nag-back to zero ang ating gauge, ibig sabihin pwede na natin kargahan ito ng preyon. At so yan, na-check na natin mga 15 minutes at nilalagyan na natin ang ampere gauge at saka yung kanyang preyon tank. So ganito lang po ang proseso. Kailangan na may konting gamit tayo na complete na tools para makapaggawa tayo. Dahil pag wala tayong complete tools, hindi natin to kayang yariin at may hirapan din tayo para makagawa at makabuo ng ating mga project. So yan, at ating kinakargahan na. Lagyan muna natin siya ng 50 PSI para sure, pero kailangan muna natin pasingawin ng kaunti para mawala yung purged air na tinatawag natin. At so ating binuksan na kinargahan muna natin ng mga 50 PSI. At so yan, at pagpakarga natin ay saka natin to paandarin. Pero huwag muna natin masyadong pupunin dahil para sigurado tayo na makasirculate muna ang preyon bago natin dagdagan. At so yan, ito sasaksak na natin. Sala pala, ang ating ikinabit, ang isinaksak natin na yung machine ng ating DIY na vacuum. So hindi talaga ito bababa ang gauge dahil mali ang ating napasaksak sa outlet. Ito nga po pala kanyang outlet ng ating unplug ng ating water dispenser. So ito ang kailangan nating isaksak, ng white color na ito. So ayan at yan, i-on natin tong pinaka switch niya at mararamdaman natin na tumunog naman ang pinaka machine, ang compressor niya. Tapos yan, makikita niyo na bababa na ang kanyang preyon gauge, ang kanyang
suction gauge ay paikutin muna natin at pakargahin muna natin ng preyon sa loob ng mga ilang minuto bago natin dagdagan. So ganito po ang tamang proseso ng ating pagkakarga pagkatapos natin itong mapalitan ng compressor. Idea sa mga bagong graduate at saka sa mga newbie na gumagawa ng ganito, halos nagkakapareho din naman to sa proseso ng pag-repair ng mga rep. Ito lang ay medyo sinauna at ang ngayon ang mga inverter ay medyo may pagka-hectic na rin at medyo may hirap na rin gawin. Pero dito muna tayo sa basic, sa mas maaluan, dahil di pa rin naman nauubos sa mga ganitong klase ng mga rep at saka inverter freezer. Ay yung mga rep at saka mga freezer, meron pa rin naman mga ganito. So ayan, at nakargaan na natin at nasa 0 siya, ibig sabihin ay hindi pa tama. Kailangan dito ay nasa mga 10 PSI ang normal at saka 0.7 ang ating gauge. Yan. So yan, nagpanama na, 0.7 na siya. 7 to 8, okay na okay lang yan. At saka kailangan ating gauge niyan ay nasa mga 10 PSI, 10 to 12. At pagka umover, medyo magtitrip na ang ating motor. Kaya kailangan nasa tama at proper gauge pa rin tayo. At so ayan Yan, 10 PSI. Normal ito. Kahit naman tayo wala na nung... Yan, at kita nyo nagyayelo na ang kanyang pinaka-tubing. Indikasyon na talagang nagsirkulasyon na ang preyon at napapalamig na niya ang loob ng ating water dispenser. At so ayan, at ating tinetest kung may lamig bang lumalabas at nakailang minuto na rin naman itong umandar. Okay naman at base sa aking obserbasyon ay okay naman at saka kanyang pinaka condenser tube ay